Katropa, kain tayo ng ano natin. Dinner, pang gabihan. Oh, kanyapon sa amin sa Ilonggo. Ito pa rin oh, ito yung parati natin ulam. Wala na iba. Oh, nakakasawa man. Walang magawa. Survival para mabuhay lang. Oh, marami pang baser dyan ha. Ito pa rin yung ulam natin, parehas ng kanina. The same memory. Oh. Gulay-gulay lang na pinakuluan, mga dahon-dahon. Yung bahay ko dito sira-sira pa. Wala mga dingding. Ano ko, dito na ako kumain sa kaldero. Ito na yung ano ko. Ayan yung nilutuan ko sa likod. Habang kumakain, marami pang naririnig na wakwak, mga tik-tik. Yung Iloilo malapit lang sa kapis. Ito sa bahay ko, malayo yung kapitbahay. Daan-daan lang sila dyan kung gabi. Wala ko pakialam. Basta ako kain, tutulog. Hanggang kailan ang bigay ng Diyos sa ating buhay. Salamat Diyos ko. Disable na tayo. Marami pang nag-misinterpret. Malaban lang tayo. Matindi ang tama ko kasi internal ito. Internal brain injury at saka spinal cord. Pero hindi pa tayo naintindihan ng mga tao. Sige lang. Importante, yung kinakain natin, hindi galing sa kanila. Itong pagkain ko sa kaldero, pera ko to, pinaghirapan ko. Hindi ako namamalimos. Itong bumubuhay sa akin, tuyo. Itong ulam ko. Itong pirasong tuyo. Napakahirap ng buhay sa mga mahirap. Wala kang kaibigan pag mahirap ka. Pag may pera ka, marami kang kaibigan. Marami kang kamag-anak. Ako, nag-iipon ako ng pera para pag namatay ako, may pangbayad sa kremisyon. Ayaw ko na i-display yung bangkay ko sa mga tao. Gusto ko pag namatay ako, idiretso agad sa cremation area within 24 hours. Babayad na lang tayo ng cremation fee. Matipid pa. Wala nang bas-bas ng pari-pari. Wala. Hindi na kailangan yan. Ipon ako ng pang bayad sa kremisyon. Kahit ganitong buhay ko, pasalamat pa rin ako sa Diyos. Nakaranas ako mabuhay sa mundo. Kung hindi ako na-disable, baka hindi ko rin nakilala ang Diyos. Yun ang malaking bagay na binigay ng Diyos sa akin. Nalaman ko na mahal niya ako nung disable na ako, nung malakas pa ako. Hindi ko naalala ang Diyos. Nasisimba man ako noon. Nung malakas pa ako. Pakunwari lang. Kasi akala ko noon, papasok ko lang ng simbahan. Gagawa ko ng kasalanan. Sisimba ka lang ulit pag linggo, wala na yung kasalanan mo. Hindi pala ganun. Nung nagkasakit ako, naintindihan ko yung ibig sabihin ng relasyon sa Diyos at sa tao.
Dati akala mo, mangumpisal ka lang, wala na yung mga kasalanan mo. Magsimba ka lang, wala na. Hindi pala ganun. Nung nakilala kong Diyos na Espiritu, nag-iba yung pananaw ko ng relasyon sa Diyos at tao. Kaya pag namatay ako, walang basbas ng pare, walang basbas ng pastor. Mapakrimit ako. Krimisyon. Kung may nagmamahal sa akin, itago na yung abo ko. Dalhin niya, magbayad lang siya sa gobyerno ng tax. Pag ayaw naman sa akin, pwede niya nang itapon sa dagat o ilog yung abo ko. Importante yung kaluluwa ko sa Diyos. Buhay pa ako, alam ko sa Diyos ako. Sa langit ako mapupunta. Hindi man ako perfecto, pero alam ko. 100% ako sure ng kaligtasan ko ay everlasting life sa Diyos. Tinanggap ko yung kaloob ng Diyos, yung everlasting life. Tinanggap ko. Tinanggap ko yung Pasko ng Diyos, yung regalo ng Diyos. Ang regalo ng Diyos yung Pasko, yung gift of the eternal life. Yung binigay niya si Jesus Christ, yan. Tinanggap ko yan si Jesus Christ na aking tagapagligtas. Yan ang pinaka-importante. Gift ng Diyos yan, ng Diyos Ama. Gift ng God the Father yan. Eternal life. Ano man ang nangyari sa buhay natin, pasalamat tayo sa Diyos. Ngayon pa lang, nag-ipon-ipon na ako pang pakrimit. Nabuhay na ako ng 50 years plus sa mundo. May lungkot, may saya. Tanggap ko na, anytime niya akong kunin. Hindi man ako perfecto, marami man natuwa, maraming nainis. Bahala kayo. Ang importante, pinagkalooban ako ng gift of eternal life ni Jesus Christ. Bigayan ng Diyos Ama. Hindi yan bigay ng reliyon. Ang eternal life ay bigay ni God the Father through our Savior Jesus Christ. Walang reliyon dyan ang makapagligtas sa tao. Diyos Ama ang nagbigay. Naawa siya sa tao. Binigyan niya ng Pasko. Ganyan ang totoong meaning ng Pasko. Gift of eternal life. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nagpakamatay pa yan sa tao. Para tayo ay masave. Nakakalungkot. Yung tao, hindi nga siya pinansin ng iba. Tapos na ako kumain. Salamat Diyos Ama. Salamat sa lahat. Mahal kayo ng Diyos. Mahal ko rin kayo.